Noong Abril 14 na, 2023, sa lungsod ng Los Angeles, California, naganap ang isang pribadong kasalan sa pagitan ng isang mag-asawang Muslim na halos isang taon nang engage. Ang babaeng ikakasal, ang 26 taong gulang na si Lila Ramani, ay isinilang at lumaki sa Anaheim, samantalang ang lalaking ikakasal, ang 30 taong gulang na si Omar Alce, ay nagmula sa isang konserbatibong pamilya ng mga Middle Eastern immigrant. Ang kasalan ay ginanap sa isang maliit na banquet hall sa downtown LA, na dinaluhan ng malalapit na pamilya at mga kaibigan. Ang nagsimula bilang isang pagdiriwang ng pag-ibig at pagkakaisa ay malapit nang maging isang trahedya at nakakagulat na krimen na nag-iwan sa buong komunidad na nababalot ng pagkabigla. Si Lila Ramani ay isang 26 taong gulang na Muslim na babae na halos buong buhay niya ay ginugol sa Anaheim, California. Siya ay isinilang sa isang pamilyang may katamtamang relihiyon na nagpapahalaga sa edukasyon, personal na kalayaan, at paggalang sa kultura. Nagtapos si Lila sa University of Southern California na may degree sa graphic design at nagtrabaho bilang isang freelance designer habang tinutulungan ang kanyang mga magulang na pamahalaan ang kanilang maliit na negosyong catering. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan bilang mabait, masining, at independyente. Lumaki si Lila sa isang multikultural na kapaligiran at naniniwala sa paghahalo ng tradisyon sa modernong mga halaga. Bagaman iginagalang niya ang kanyang mga ugat sa relihiyon at kultura, naniniwala rin siya sa personal na kalayaan at pagiging pribado, lalo na tungkol sa kanyang mga nakaraang relasyon, na pinili niyang hindi ibahagi ng hayagan. Si Omar Alce, 30, ay orihinal na nagmula sa Jordan at lumipat sa Estados Unidos 8 taon na ang nakalipas. Pumunta siya sa Los Angeles na may student visa at kalaunan ay lumipat sa work permit na nakakuha ng trabaho bilang civil engineer. Ang pamilya ni Omar ay may matibay na tradisyonal na mga halaga. Ang kanyang mga magulang ay nag-ayos ng kanyang unang engagement pabalik sa Jordan, ngunit ito ay tahimik na natapos bago siya lumipat. Nang makilala niya si Lila sa pamamagitan ng magkaparehong kaibigan ng pamilya sa isang kaganapan sa komunidad, agad siyang humanga sa hitsura, kumpiyansa, at katalinuhan ni Lila. Sa loob ng ilang buwan, nagsimula silang magsalita ng regular sa ilalim ng pangangasiwa ng kani-kanilang pamilya. Kalaunan, nagkasundo ang parehong pamilya sa isang formal na engagement na itinakda ang petsa ng kasalan para sa susunod na taon. Sa panahong ito, nagpanatili sina Omar at Lila ng isang medyo konserbatibong relasyon. Bagaman magkasama silang nagpalipas ng oras, iniiwasan nila ang pisikal na pagiging malapit dahil sa relihiyon at mga inaasahan ng pamilya. Naniniwala si Lila na ang tiwala at pag-unawa ang mas mahalagang unahin. Gayunpaman, nagmula si Omar sa isang kultura kung saan ang pagkabirhen ng isang babae ay itinuturing na mahalaga bago ang kasal, isang paniniwala na mahigpit niyang pinanghawakan kahit na nakatira siya sa villa. Sa buong engagement, nagsikap si Lila na mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng kultura ng kanilang dalawang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay mas flexible at sumusuporta sa kanyang kalayaan. Ngunit ang pamilya ni Omar ay may matitinding opinyon kung paano dapat kumilos ang isang mabuting asawa. Sa kabila ng mga pagkakaibang ito, nagpatuloy ang kasalan ayon sa plano. Nagsuot si Lila ng tradisyonal na puting damit na may hijab, habang si Omar ay nagsuot ng formal na thobe at jacket. Ang lugar ay simple ngunit elegante, puno ng dekorasyong bulaklak at malambot na ilaw. Dumalo ang mga kaibigan at kamag-anak mula sa magkabilang panig sa seremonya, at sa halos buong araw, mukhang maayos ang lahat. Naghawak kamay sina Lila at Omar habang nagpapalitan ng sumpaan. Nagpalitan sila ng ngiti at nagbahagi ng tahimik na mga salita sa Arabic. Napansin ng mga kaibigan ni Lila kung gaano siya kaganda at kung gaano siya kasaya. Si Omar, bagaman mas tahimik kaysa karaniwan, ay tila kalmado at magalang din. Pagkatapos ng opisyal na seremonya, nag-enjoy ang mga bisita sa hapunan at sayawan. Nagkuhanan ng mga larawan, nagbigay ng mga pagpapala, at marami ang nagkomento kung gaano kasaya ang mag-asawa. Nang gabing iyon, nag-check-in ang bagong kasal sa isang hotel suite sa downtown Los Angeles para sa kanilang wedding night. Ito ay inilaan upang maging isang pribado at masayang sandali upang simulan ang kanilang buhay may asawa. Nag-ingat si Lila sa paghahanda para sa gabing iyon. Nagdala siya ng isang set ng bagong damit, pabango, at sumulat ng isang liham kay Omar na nagpapahayag ng kanyang pag-asa para sa isang hinaharap na puno ng pag-ibig, pagiging magkapartner, at paggalang sa isa't isa.
Ang hindi nila alam ay hindi magaganap ang gabi ayon sa plano. Sa ilalim ng ibabaw, ang mga pagdududa at inaasahan na naipon sa buong kanilang relasyon ay biglang lilitaw. Isang simpleng pag-uusap o isang maliit na pagtuklas ang malapit ng maging isang mapayapang gabi ng kasal sa isang trahedyang enkwentro. Si Omar, na minsan ay tila tahimik at kalmado, ay magbubunyag ng isang bahagi ng kanyang sarili na walang sinuman, lalo na si Lila, ang nakakita. At sa silid ng hotel na yon, magbabago ang buhay ng parehong pamilya magpakailanman. Matapos ang pagdiriwang ng kasalan, umalis sina Omar at Lila sa venue sakay ng inarkilang kotse, at dumating sa kanilang hotel suite bandang 11:30 ng gabi. Ang suite ay tahimik, maganda ang dekorasyon, at maluho, na inilaan para sa kanila ng ama ni Omar bilang regalo. Si Lila ay kinakabahan ngunit nasasabi. Handa na siyang simulan ang kanyang bagong buhay at umaasa na sa wakas ay magkaroon ng pribadong sandali kasama ang kanyang asawa. Si Omar sa kabilang banda ay mas tahimik kaysa karaniwan. Siya ay tila tensyonado, sinusuri ang kanyang telepono ng maraming beses at iniiwasan ang eye contact. Nang makapasok sila sa silid, nagpalit si Lila ng isang desenteng damit sutla at ibinigay kay Omar ang sulat kamay na liham na inihanda niya. Sa liham, binanggit niya ang kanyang pag-ibig para sa kanya, ang kanyang pagnanais na bumuo ng isang matatag at pantay na kasal, at kung gaano siya umaasa na magtatag ng isang hinaharap na magkasama. Tahimik niya itong binasa, ngunit hindi nagsalita ng marami pagkatapos. Sa halip, umupo siya sa gilid ng kama na nakatingin sa sahig. Tinanong ni Lila kung may problema, ngunit sumagot lang si Omar, pagod lang ako. Sinubukan ni Lila na gumaan ang pakiramdam, lumakad siya at umupo sa tabi niya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Mahinahon siyang nagsalita na sinasabing nalampasan natin ang malaking araw. Lahat ay naging maayos, hindi ba? Tumango si Omar ngunit hindi ngumiti. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, nagtanong siya ng isang katanungan na ganap na nagbago sa tono ng gabi. Lila, sabi niya, may gusto akong itanong sayo. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. Si Lila, bahagyang nagulat, ay tumango at nagsabi, syempre. Ano yon? Tiningnan siya ni Omar ng seryoso. Ikaw ba ay birhen pa? Ang tanong ay nakagulat kay Lila. Nanatili siyang tahimik sandali, hindi sigurado kung paano sasagutin. Pagkatapos, kalmado siyang sumagot, Omar, sa palagay ko ay hindi na kailangan ang tanong na yon. Kasal na tayo ngayon. Dapat tayong mag-focus sa pagbuo ng tiwala, hindi sa pagsubok sa isa't isa. Ngunit hindi nasiyahan si Omar sa sagot na yon. Inulit niya ang tanong, sa pagkakataong ito ay mas matatag. Sagutin mo lang ako. Kailangan kong malaman. Bumuntong hininga si Lila. Alam niya na ang pagsasabi ng totoo ay maaaring magpainis sa kanya. Ngunit naniniwala rin siya na ang pagiging tapat ang tamang landas sa isang kasal. Kaya, maingat siyang sumagot, hindi ako. Nagkaroon ako ng relasyon noon. Ngunit iyon ay mga taon na ang nakalipas, matagal na bago kita nakilala. Hindi ko inisip na yon ang nagpapaliwanag kung sino ako. Hindi ko ito itinago. Hindi ko lang inisip na mahalaga pa yon. Tinitigan siya ni Omar ng tahimik. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito, patungo sa pagkadismaya, at pagkatapos ay sa galit. Nagsinungaling ka sa akin, malamig niyang sabi. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito sa akin. Alam mo kung gaano ito kahalaga sa aking pamilya. Hindi ako nagsinungaling kailanman, matatag na sabi ni Lila. Hindi ka nagtanong hanggang ngayon. At hindi ako nagkunwari na hindi ako. Tumayo si Omar at nagsimulang maglakad-lakad sa silid. Humihinga siya ng malalim, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Kaya, nagpakasal ako sa isang nagbigay ng kanyang sarili sa ibang lalaki, malakas niyang sabi. Paano mo inaasahan na tatanggapin ko yon? Sa tingin mo, paano magre-react ang aking pamilya? Tumayo rin si Lila, sinisikap na manatiling kalmado. Omar, ako pa rin ang parehong tao na pinakasalan mo. Mahal kita. Iginagalang kita, ngunit kung naniniwala ka na ang aking halaga ay batay sa isang bahagi ng aking nakaraan, kung gayon marahil ay nagmadali tayo dito. Ang kanyang mga salita ay lalo lamang nagpainis sa kanya. Kinuha ni Omar ang kanyang liham at pinunit ito sa dalawa. Niloko mo ako, bulong niya. Niloko mo kaming lahat. Nagulat si Lila sa kanyang reaksyon. Umurong siya, ngayon ay halatang takot.
Omar, itigil mo na ito. Tinatakot mo ako. Ngunit hindi na nakikinig si Omar. Ang kanyang isip ay puno ng galit, kahihiyan, at ang pressure ng mga inaasahan ng pamilya. Sa kanyang pananaw sa mundo, naniwala siya na dinungisan ng nakaraan ni Lila ang kanyang karangalan. Ang paniniwalang iyon, gaano man ito kamali, ay nagtulak sa kanya patungo sa isang madilim at hindi na mababawing desisyon. Nagsimula siyang sumigaw tungkol sa pagtataksil at kahihiyan. Sinubukan ni Lila na umalis sa silid, inaabot ang kanyang telepono, ngunit hinawakan ni Omar ang kanyang braso at itinulak siya palayo. Ang sitwasyon ay mabilis na lumaki sa pisikal na pananakit. Walang sinuman doon upang mamagitan. Ang Hotel Suite, na minsan ay isang lugar para sa kapayapaan at pagiging malapit, ay naging pinangyarihan ng isang nakamamatay na kilos na dulot ng galit at hindi pagkakaintindihan. Ang gabi ay nagtapos hindi sa pag-ibig, kundi sa trahedya. Sa madaling araw, tinawag ang mga serbisyong pang-emergency sa hotel ng mga kawani na nakarinig ng ingay at nakakita ng mga palatandaan ng pagpupumiglas. Nakita ng mga paramedic si Lila na walang malay at inaresto ng pulisya si Omar sa pinangyarihan. Kinabukasan matapos ang insidente, dinakip ng pulisya ng Los Angeles si Omar Al-Sayed ng walang pagtutol. Nanatili siyang tahimik sa pag-aresto, hindi nagpakita ng anumang tanda ng pagsisisi o pagkalito. Napansin ng mga opisyal na siya ay tila kalmado, ngunit emosyonal na walang pakiramdam. Si Lila Ramani ay idineklarang patay sa pinangyarihan ng mga paramedic bandang 2:38 ng umaga dahil sa blunt force trauma at strangulation. Nagsimula kaagad ang pagsisiyasat sa pinangyarihan ng krimen at ang hotel ay inilagay sa ilalim ng pinaghihigpitang pag-access. Mabilis na umabot sa parehong pamilya ang balita ng pagpatay. Ang mga magulang ni Lila ay labis na nagdalamhati. Kagagaling lang nila sa pagdiriwang ng kasal ng kanilang anak na babae, ilang oras lang ang nakalipas at ngayon ay nahaharap sa hindi maisip na trahedya. Nawalan ng malay ang kanyang ina nang marinig ang balita at ang kanyang ama ay kinailangang isugod sa ospital dahil sa isang panic-induced medical emergency. Samantala, ang pamilya ni Omar ay una nang tumanggi na maniwala sa nangyari. Iginiit nila na dapat ay may hindi pagkakaintindihan, isang pagkakamali, o posibleng may kasangkot na ibang tao. Gayunpaman, ang ebidensya ay nagsalita ng malinaw. Ang silid ay nagpakita ng mga palatandaan ng marahas na pagpupumiglas. Ang mga basag na salamin, nakakalat na gamit, punit na damit, at mansa ng dugo ay naidokumento. Ang telepono ni Lila ay natagpo ang wasak malapit sa banyo, at ang footage ng surveillance ay nagpakita kay Omar na umalis sa silid ng nag-iisa at halatang balisa. Hindi siya nagtangkang tumawag para humingi ng tulong o mag-ulat ng anumang insidente. Dinala si Omar sa downtown Los Angeles Detention Center at inilagay sa ilalim ng pagbabantay laban sa pagpapakamatay. Sa paunang pagtatanong, tumanggi siyang sumagot sa anumang katanungan ng walang abogado. Ang kanyang pananahimik ay nagpatuloy sa loob ng maraming araw, na lalo pang nagdulot ng pagkabigo sa mga investigador. Samantala, nagpahayag ng pagkabigla at kalungkutan ang mga kaibigan at kasamahan ni Lila sa social media. Marami sa kanila ang nakakakilala kay Lila bilang isang mabait, independenteng babae na may hilig sa disenyo at isang mapag-asa na pananaw sa buhay. Kumalat ang balita ng kanyang pagpatay sa iba't ibang online platform, at di nagtagal ay kinuha ng mga pambansang outlet ang kwento na nagtataas ng mga katanungan tungkol sa karangalan, salungatan sa kultura, at domestic violence. Pagkaraan ng ilang araw, ginanap ang isang paunang pagdinig sa korte. Si Omar ay formal na kinasuhan ng second-degree murder, bagaman nagpahiwatig ang prosekusyon na maaari nilang ituloy ang isang first-degree charge depende sa ebidensya ng premeditation, sadya Pinlano. Ang korte ay puno ng mga reporter, aktivista, at miyembro ng lokal na komunidad ng Muslim, ang ilan ay dumating upang suportahan ang pamilya ni Lila, habang ang iba ay nag-aalala kung paano makikita ng insidente ang mga tradisyon ng kultura. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho ang pulisya at mga taga-usig upang bumuo ng isang kumpletong timeline ng mga pangyayari. Ininterview ng mga investigador ang mga kawani ng hotel, sinuri ang mga text message sa pagitan ni Lila at Omar, at nangolekta ng mga testimonya ng saksi mula sa mga bisita sa kasal. Isang detalye na namumukod-tangi ay isang voice message na ipinadala ni Lila sa isang kaibigan isang oras lamang bago ang insidente. Dito, nagpahayag siya ng pag-aalala tungkol sa malamig na pag-ugali ni Omar pagkatapos ng kasal.
Wala siyang sinasabi sa akin mula nang dumating kami dito, sabi niya sa recording. Pakiramdam ko may mali, ngunit hindi ko alam kung ano. Ang mensaheng ito ay naging kritikal na bahagi ng emosyonal na ebidensya sa kaso, na nagpapahiwatig na nakaramdam si Leila ng panganib, ngunit wala siyang oras upang ganap na mag-react. Sa mga araw bago ang kasal, nagtapat din si Leila sa dalawang malapit na kaibigan tungkol sa kanyang pagkabalisa tungkol sa tradisyonal na paniniwala ni Omar at ang kanilang potensyal na epekto sa kasal. Gayunpaman, umasa siya na ang pag-ibig at oras ay makakatulong sa kanila na magkaintindihan. Nagsimulang maghanda ang pangkat ng depensa ni Omar ng isang estratehiya na nakatuon sa cultural pressure, mental instability, at emotional distress. Iginigit nila na nakaranas si Omar ng psychological breakdown na na-trigger ng pag-alam sa impormasyon na sumasalungat sa kanyang matitibay na paniniwala at inaasahan tungkol sa kasal. Sinubukan ng depensa na iposisyon siya bilang isang taong nahuli sa pagitan ng mga kultura, na sinasabing siya ay pinalaki na may mahigpit na ideya tungkol sa kadalisayan at karangalan na lumikha ng isang personal na krisis nang hinamon ang mga inaasahan na iyon. Gayunpaman, nag-focus ang mga taga-usig sa intensyon. Itinampok nila ang mga naunang komento ni Omar sa mga kaibigan at kamag-anak tungkol sa kanyang ideal na asawa at ang kanyang paniniwala na ang ilang mga pamantayan ay dapat matugunan bago ang kasal. Nagpresenta sila ng mga text conversation kung saan nagpahayag si Omar ng pagkadismaya sa mga modernong babae at nagpahiwatig pa na hindi niya titiisin ang mga kasinungalingan o nakatagong nakaraan. Nagpinta ang mga taga-usig ng larawan ng isang lalaking may mahigpit at potensyal na mapanganib na pag-isip. Samantala, ginanap ang libing ni Leila sa Anaheim na dinaluhan ng daan-daang tao mula sa buong komunidad. Ang seremonya ay mapayapa, puno ng mga panalangin, bulaklak, at mga sandali ng katahimikan. Maraming mga nagsalita, kasama na ang mga propesor ni Leila sa universidad at mga kaibigan noong bata pa, ang naglarawan sa kanya bilang isang tulay sa pagitan ng mga kultura, isang taong nanindigan para sa awa, pagkamalikhain, at kalayaan. Habang lumilipas ang mga linggo at papalapit ang petsa ng paglilitis, tumindi ang atensyon ng publiko. Ang mga online discussion ay naging polarized. Ang ilang mga komentarista ay nag-focus sa mga aspeto ng kultura na tinatanong kung paano dapat mag-evolve ang mga tradisyon sa modernong lipunan. Ang iba ay nagbigay diin sa kahalagahan ng individual na pananagutan na nagsasaad na ang paniniwala ni Omar ay hindi kailanman maaaring magbigay katuwiran sa karahasan. Ginamit ng mga advocacy group laban sa domestic violence ang kwento ni Leila bilang panawagan upang palakasin ang proteksyon para sa mga kababaihan sa mga bagong kasal o komunidad ng mga imigrante, kung saan ang mga pressure ng kahihiyan at reputasyon ay maaaring lumikha ng mga nakatagong panganib. Pagsapit ng dulo ng pangalawang buwan, mahigit 40 saksi ang nakalista para sa paglilitis, kasama na ang mga kawani ng hotel, miyembro ng pamilya, mga eksperto sa kultura, at mga psychologist. Determinado ang mga taga-usig na humingi ng pinakamataas na parusa. Habang umaasa ang depensa na maiwasan ang panghabang buhay na pagkakakulong sa pamamagitan ng pagtatalo ng diminished responsibility, nabawasan na pananagutan, bagaman hindi pa nagsasalita si Omar sa publiko, ang kanyang pananahimik ay humubog na sa kaso. Ang korte, na minsan ay isang lugar ng hustisya at pamamaraan, ngayon ay naging isang espasyo kung saan ang paniniwala sa kultura, personal na kasaysayan, at legal na pamantayan ay magbabanggaan. Nagsimula ang paglilitis kay Omar Al-Sayed noong Agosto 21, 2023 sa Los Angeles County Superior Court. Puno ang korte ng mga reporter, aktivista, legal observer, at miyembro ng parehong pamilya ni Leila at Omar. Mahigpit ang seguridad. Ang hukom na nakatalaga sa kaso, ang kagalang-galang na si Miriam Duca, ay kilala sa kanyang kalmado, patas na paraan at sa paghawak ng ilang matataas na kaso na kinasasangkutan ng domestic violence at mga komunidad ng imigrante. Mula sa simula, nilinaw ng prosekusyon na ang kanilang layunin ay patunayan ang premeditated murder. Si Deputy District Attorney Carlos Ramirez, na namuno sa kaso, ay nagbukas ng isang matibay na pahayag. Hindi ito krimen ng pagkahilig. Hindi ito aksidente. Ito ay isang sadyang pagkilos na nakaugat sa kontrol, personal na inaasahan, at galit. Kasama sa mga unang saksi ng prosekusyon ang mga kawani ng hotel at mga forensic expert. Isang empleyado ng hotel ang nagpatotoo na bandang 2 oras ng umaga, nakarinig siya ng malakas na paghampas at isang bagay na parang furniture na marahas na itinutulak.
Inalerto niya ang seguridad, ngunit sa oras na dumating ang mga kawani sa silid, tumawag na si Omar sa front desk upang sabihin, ayos lang ang lahat. Nagdagdag ito ng hinala. Pagkatapos ay inilarawan ng mga forensic specialist ang pinangyarihan ng detalyado. Ipinaliwanag nila na si Lila ay nagtamo ng maraming pinsala na naayon sa manual strangulation at blunt force trauma sa ulo. Ang pagsusuri sa pattern ng dugo ay nagpapahiwatig na sinubukan niyang lumaban. Ang balibaling kuko ni Lila, punit na damit, at defensive wounds sa kanyang mga braso ay sumuporta sa pahayag na ito. Ipinakita ang mga larawan ng pinangyarihan sa hurado, bagaman pinaghihigpitan ni Judge Duca ang mga graphic na imahe upang protektahan ang dangal ni Lila. Sunod, ang mga malalapit na kaibigan ni Lila ang sumalang. Inilarawan nila ang emosyonal na kalagayan ni Lila bago ang kasal, ang kanyang pagkabalisa tungkol sa matitinding pananaw ni Omar, at ang voice message na iniwan niya noong gabi ng kanyang kamatayan. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Amina Khalil, ay nagpatotoo. Sinabi niya sa akin na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang bumuo ng isang hinaharap kasama niya. Sabi niya, alam kong tradisyonal siya, ngunit naniniwala ako sa pag-ibig at sa kompromiso. Hindi kailanman inakala ni Lila na sasaktan siya nito. Nagtiwala siya sa kanya. Ang pinakamakapangyarihang sandali ay dumating nang magpatotoo ang ina ni Lila. Nabasag ang kanyang boses ng maraming beses, ngunit malinaw niyang sinabi ang tungkol sa huling pagkakataon na nakita niyang buhay ang kanyang anak na babae, at kung gaano siya ipinagmamalaki sa babae na naging si Lila. Ang kanyang patotoo ay nagkaroon ng malakas na emosyonal na epekto sa hurado. Ang depensa, na pinamumunuan ng abogado na si Marcus Wallace, ay gumawa ng ibang diskarte. Ang kanilang argumento ay nakasalalay sa emotional distress at cultural trauma. Sinabi nila na nakaranas si Omar ng matinding psychological breakdown matapos matuklasan na si Lila ay hindi na birhen. Isang clinical psychologist na kinuha ng depensa ang nagpatotoo na si Omar ay nagdusa mula sa isang kondisyon na kilala bilang cultural dissociative shock na na-trigger ng pagbangga sa pagitan ng tradisyonal na mga inaasahan at modernong realidad. Iginigit nila na ang emosyonal na kalagayan na ito ay nagpalabo sa paghuhusga at kontrol ni Omar. Si Omar mismo ay tinawag sa paninindigan sa ikatlong linggo ng paglilitis. Ito ang unang pagkakataon na maririnig ng publiko ang kanyang panig. Siya ay tila malungkot at mahina, nakasuot ng simpleng suit, nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang nakaupo. Sa ilalim ng panunumpa, dahan-dahan siyang nagsalita. Naniniwala ako na bumubuo kami ng isang buhay batay sa tiwala, sabi niya. Hindi ko inaasahan na siya ay magsisinungaling o magtatago ng isang bagay na napakahalaga sa akin. Nang tanungin ng taga-usig kung naramdaman niya na makatwiran ang pagpatay sa kanya, sumagot si Omar, hindi ko ito pinlano. Nawalan ako ng kontrol. Nakaramdam ako ng pagtataksil at kumilos ako ng hindi nag-isip. Pinindot siya ni Ramirez. Kaya dahil hindi natugunan ang iyong mga inaasahan, tumugon ka sa karahasan. Iyon ang iyong solusyon. Walang sinabi si Omar sa una. Pagkatapos ay bumulong siya. Pagsisisihan ko ito bawat segundo. Ngunit ginamit ng prosekusyon ang kanyang patotoo upang i-highlight ang isang pattern. Inihayag nila ang mga nakaraang mensahe na ipinadala ni Omar sa isang pinsan isang taon bago ang kasal kung saan isinulat niya, kung ang isang babae ay nagsisinungaling tungkol sa kanyang kalinisan, hindi siya karapat-dapat pakasalan. Iminungkahi ng mensahe na ang paniniwala ni Omar ay malalim na nakaugat, hindi nabuo dahil sa pansamantalang emosyonal na pagkabalisa. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, mahigpit na sumunod ang publiko. Ang kwento ay itinampok sa mga pambansang outlet ng balita at online discussion. Ang ilang mga komentarista ay nagpahayag ng simpatya para kay Omar, na nagsasabing, ang salungatan sa kultura ay isang tunay na issue na dapat harapin ng may habag. Ang iba ay matatag sa kanilang paninindigan. Ang paniniwala ay hindi nagbibigay katwiran sa karahasan. Sa huling linggo, ibinigay ng parehong legal team ang kanilang mga closing arguments. Pinaalalahanan ni Ramirez ang hurado na ang nakaraan ni Lila ay hindi nagdulot ng kanyang kamatayan. Ang desisyon ni Omar ang nagdulot nito. Siya ay tapat. Siya ay matapang. Nais niyang bumuo ng isang hinaharap. At dahil doon, binayaran niya ng kanyang buhay. Hinikayat ng depensa ang hurado na isaalang-alang ang emosyonal na kalagayan ni Omar at nagtalo para sa isang mas mababang kaso ng manslaughter sa halip na murder. Pagkatapos ng 3 araw ng deliberasyon, bumalik ang hurado na may hatol.
Tumahimik ang silid habang tumayo ang 12 tao at nagsabi, nakita naming nagkasala ang nasasakdal, si Omar Al-Sayed, sa second-degree murder. Tahimik na umiyak ang pamilya ni Leila. Si Omar ay nagpakita ng kaunting reaksyon, tanging ibinaba lamang ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Kasunod na hatol ng hurado na second-degree murder, itinakda ni Judge Miriam Duca ang sentencing hearing ni Omar Al-Sayed para sa susunod na buwan. Sa oras sa pagitan ng hatol at sentencing, ang parehong legal team ay nagsumite ng mga huling dokumento sa korte. Hiniling ng prosekusyon ang pinakamataas na sentensya sa ilalim ng batas ng California para sa second-degree murder, 15 taon hanggang habambuhay na pagkakakulong, na nagtatalo na ang kawalan ni Omar ng pagsisisi sa panahon ng insidente at ang kanyang pagkabigong humingi ng tulong ay nagpakita ng isang nakababahalang antas ng intensyon at kamalayan. Ang depensa ay nagsumite ng isang plea for leniency, hiling para sa pagpapagaan ng parusa. Hindi nila tinutulan ang hatol, ngunit hiniling nila sa korte na isaalang-alang ang malinis na record ni Omar, ang kawalan ng kasaysayan ng karahasan, at ang posibilidad na ang salungatan sa kultura at psychological pressure ay nag-ambag sa kanyang mga aksyon. Isang formal na pahayag mula sa isang psychiatrist na itinalaga ng depensa ang nagsabing nagpakita si Omar ng mga palatandaan ng emosyonal na pagbagsak sa mga buwan bago ang kasal dahil sa internal na cultural identity conflict. Sa sentencing hearing noong Setyembre 26, 2023, muling napuno ang korte. Ang mga miyembro ng publiko, pamilya, at media ay nanood habang ang mga mahal sa buhay ni Leila ay nagpresenta ng kanilang victim impact statements. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang unang nagsalita, nanginginig ang boses habang inaalala kung paano siya laging pinoprotektahan at hinikayat ng kanyang ate. Sinabi niya, si Leila ay higit pa sa aking kapatid. Siya ang aking role model. Hindi siya kailanman nanakit ng sinuman. Ang nangyari sa kanya ay hindi dapat mangyari sa sinuman. Ang ama ni Leila ang sumunod na nagsalita sa korte. Inilarawan niya ang sakit na dinanas ng kanyang pamilya, ang kawalan sa kanilang tahanan, at ang pagkakasala ng pagtitiwala kay Omar at sa kanyang pamilya. Nagtapos siya sa pagsasabing, ayoko ng paghihiganti. Gusto ko ng hustisya. Ang buhay ng aking anak na babae ay hindi masusukat sa mga taon, ngunit ang parusa ay dapat magpakita ng buhay na nawala sa kanya. Pagkatapos ng mga pahayag, hinarap ni Judge Duca ang korte. Ipinaliwanag niya ang batas ng malinaw at patas, na nagsasaad na sinusuportahan ng ebidensya ang isang conviction ng second-degree murder, ngunit mayroon ding mga emosyonal at kultural na dinamika na, bagaman hindi nagbibigay katwiran sa pagkilos, ay nakatulong na ipaliwanag ang lalim ng salungatan na kasangkot. Direkta siyang nagsalita kay Omar. Ginoong Al-Sayed, pumunta ka sa bansang ito na may pag-asa para sa isang mas magandang hinaharap. Nakahanap ka ng pag-ibig at ang pag-ibig na yon ay ibinalik. Ngunit sa halip na parangalan nito, pinayagan mo ang galit at takot na manakop. Mayroon kang pagpipilian at ginawa mo ang maling pagpipilian. Sinentensyahan ni Judge Duca si Omar Al-Sayed ng 18 taon hanggang habambuhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol pagkatapos magsilbi ng minimum na termino. Tinanggihan niya ang kahilingan ng depensa para sa pinababang sentensya o mga alternatibong programa na nagsasaad na ang likas na katangian ng krimen ay humihingi ng pananagutan. Nanatiling tahimik si Omar sa panahon ng sentencing. Tumango siya minsan nang basahin ang sentensya, ngunit hindi nagbigay ng pahayag ng paghingi ng tawad o pagsisisi. Kasunod ng sentencing, si Omar ay inilipat sa isang pasilidad ng bilangguan ng estado ng California sa labas ng Los Angeles. Inanunsyo ng kanyang legal team na hindi sila magsasampa ng apela, na nagsasaad na ang hatol at sentensya ay tinanggap at balak ni Omar na tahimik na magsilbi sa kanyang oras. Ang pamilya ni Leila ay nagdaos kalaunan ng isang community memorial sa Anaheim. Ang mga kaibigan, guro, kaklase, at kapitbahay ay dumating upang alalahanin ang kanyang buhay, magbahagi ng mga alaala, at magsalita tungkol sa pangangailangan para sa mas mahusay na kamalayan sa domestic violence, lalo na sa cross-cultural marriages. Ang kanyang ina, na nanatiling tahimik sa panahon ng proseso ng korte, ay sa wakas ay nagsalita sa publiko. Sinabi niya, naniniwala ang aking anak na babae sa pag-ibig at tiwala. Naniniwala siya na maaaring magkaintindihan ang mga tao. Hindi namin siya maibabalik, ngunit maaari naming sabihin ang kanyang mga kwento upang ang iba ay maprotektahan. Sa mga linggo pagkatapos ng paglilitis,
Ilang organisasyon ang lumapit sa pamilya ni Lila upang magsimula ng isang foundation sa kanyang pangalan na nakatuon sa pagsuporta sa mga kababaihan sa mga tradisyonal na komunidad na maaaring nahaharap sa pressure, paghihiwalay, o pang-aabuso. Sumang-ayon ang pamilya na nais gawing mensahe ng pag-asa at proteksyon para sa iba ang kanilang pagkawala. Ang legal na kabanata ng kaso ay natapos na, ngunit ang mas malalim na mga katanungan na itinaas tungkol sa kultura, pagkakakilanlan, inaasahan, at kontrol ay nananatiling paksa ng talakayan sa mga komunidad sa buong bansa. Ang kaso ni Lila Ramani at Omar Al-Said ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa lokal na komunidad at higit pa. Ang nagsimula bilang isang pribadong kasalan ay naging isang pambansang usapan tungkol sa mga inaasahan sa kasal, cultural pressure, at ang mga panganib ng hindi nasasabing mga palagay. Ang kwento ni Lila ay naging higit pa sa isang krimen. Ito ay naging isang pagmuni-muni ng mga komplikadong sitwasyon na kinakaharap ng maraming individual kapag nabubuhay sa pagitan ng iba't ibang kultural na halaga. Ang trahedya ng pagkamatay ni Lila ay nagdala ng atensyon sa kahalagahan ng emosyonal na kaligtasan sa mga relasyon, lalo na sa mga komunidad kung saan ang mga kababaihan ay maaaring makaramdam ng pressure na matugunan ang mga tradisyonal na pamantayan ng hindi binibigyan ng espasyo para sa bukas na dialogo. Ginamit ng kanyang mga kaibigan at pamilya ang kanyang kwento upang itaguyod ang mga pag-uusap sa paligid ng tiwala, komunikasyon, at ang pangangailangang sirain ang katahimikan kapag lumitaw ang mga red flags. Ang mga paaralan, moske, at sentro ng komunidad sa buong Southern California ay nagsimulang mag-host ng mga seminar tungkol sa healthy relationships at cultural expectations sa modernong mga kasal. Ilang buwan matapos ang paglilitis, itinatag ng pamilya ni Lila ang Lila Foundation, isang non-profit organization na nakatuon sa pagbibigay ng counseling at legal na suporta sa mga kababaihan na nakikitungo sa cultural-based relationship stress, family pressure, o domestic abuse. Nagtrabaho din ang foundation upang turuan ang mga lalaki sa kahalagahan ng mutual respect, emotional control, at pagbuo ng healthy partnerships, lalo na para sa mga nagmula sa mas konserbatibo o tradisyonal na background. Sa mga komunidad ng imigrante, ang kaso ay nagdulot ng parehong pagkabalisa at malalim na talakayan. Nakita ng ilan ang mga aksyon ni Omar bilang isang pagkabigo na umangkop sa isang bagong kapaligiran at nanawagan para sa mas mahusay na cultural education para sa mga bagong dating. Ang iba ay nagbigay diin na ang mga paniniwala, gaano man ito kalalim na nakaugat, ay hindi dapat gamitin upang bigyang katwiran ang karahasan. Ang mga lider ng relihiyon at kultura ay nagsimulang magsalita ng mas hayagan tungkol sa pagbabago ng paraan kung paano itinuturo ang karangalan, kasal, at tiwala, lalo na sa mga kabataang lalaki. Nagbigay din ng pahayag ang mga legal expert. Marami ang nagturo na ang kasong ito ay nagpakita ng pangangailangan para sa mga legal na proseso na may kaalaman sa kultura kung saan ang mga emosyonal at psikolohikal na kadahilanan ay kinikilala ng hindi nagbibigay katwiran sa pinsala. Ang maingat na sentencing ni Judge Duca at ang pagkilala sa background ni Omar ay nagsilbing isang balansing modelo kung paano maaaring manatiling patas ang mga korte habang ganap pa ring pinananagot ang mga tao para sa kanilang mga aksyon. Sa media at social spaces, ang mukha ni Lila ay naging simbolo ng maraming bagay, lakas, katahimikan, kahinaan, at pag-asa. Ang kanyang kwento ay na-cover sa mga documentary, news interviews, at written articles. Ang mga tao mula sa iba't ibang background, Muslim at hindi Muslim, ay konektado sa kwento dahil hinawakan nito ang universal na mga tema, pag-ibig, pagtataksil, inaasahan, at hustisya. Para sa mga magulang ni Lila, walang makapagbabalik sa kanilang anak na babae. Ngunit nakahanap sila ng kapayapaan sa pag-alam na ang kanyang buhay ay may kabuluhan na lampas sa kanyang huling araw. Sa isang televised interview 6 na buwan pagkatapos ng hatol, sinabi ng kanyang ama na nabuhay siya ng may kabaitan at katapatan. Kung ang pagsasabi ng kanyang kwento ay makakatulong na magligtas kahit isang buhay, kung gayon patuloy naming sasabihin ito. Para naman kay Omar, nanatili siya sa bilangguan, tahimik at withdrawn. Tumanggi siya sa mga media interview at bihirang makipag-usap sa sinuman sa labas ng kanyang legal counsel. Ang kanyang pamilya ay lumipat sa labas ng Los Angeles ilang sandali pagkatapos ng sentencing, hindi na makayanan ang atensyon ng publiko. Ang ilang mga kamag-anak ay nagsabi na nahihirapan pa rin silang maunawaan kung ano ang nagkamali.
Kung paano ang isang lalaki na pinalaki na may labis na potensyal ay nauwi sa isang selda ng bilangguan para sa isang krimen na maaaring napigilan ng pakikiramay, komunikasyon, o pasensya. Ang kwento ni Lila ay nagsisilbing paalala na ang pag-ibig lamang ay hindi sapat upang mapanatili ang isang kasal. Ang paggalang, katapatan, at pag-unawa ay dapat ding naroroon. Kapag ang mga ito ay wala, at kapag ang mga lumang paniniwala ay hindi kinuwestiyon, ang dapat sana ay isang ligtas na relasyon ay maaaring maging isang bagay na mapanganib. Sa huli, ang trahedya ni Lila Ramani ay hindi lamang tungkol sa isang pagkilos ng karahasan. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ang takot, pagmamataas, at katahimikan ay pinapayagan na lumago ng hindi napapansin. Ang kanyang kwento ay nananatiling isang babala at isang panawagan para sa pagbabago.